Nagsimula ang pelikula sa dalawang magkasintahan na naghahiking sa kabundukan ng West Virginia at nang nagawa ng makaakyat ng lalaki ay laking tuwa nito nang makita niya ang magandang tanawin sa taas ng bundok. Kaya naman hinangkayat ng lalaki ang kanyang girlfriend na magmadali ngunit ilang saglit lang ay may tumulong dugo sa mukha ng babae at sabay nalaglag ang boyfriend nito. Kaya naman dito na nataranta ang babae pa ibaba at ito ay nahulog sa tabi ng kanyang boyfriend at nang makita niyang wala na itong buhay ay tumakbo ito at tila may humahabol sa kanya nang di makitang nilalang. Hanggang sa sumabit ang paa nito sa isang barbed wire at dito na siya hinayla papalayo. Lumipat ang eksena sa nagngangalang Chris kung saan papunta ito sa kanyang job interview ngunit naka-encounter ito ng traffic sa daan. Kaya naman bumalik ito sa kanyang dinadaanan upang humanap ng iba pang ruta at tumawag ito sa kanyang kaibigan na siya ay malilate sa kanilang job interview. At habang nasa biyahe si Chris ay napadaan ito sa isang gasolinahan at nagtanong sa matandang lalaki kung saan ang tamang ruta papunta sa lungsod. Kaya naman tinuro ng matandang lalaki ang mapa na nakadikit sa gasolinahan at dito tiningnan ni Chris ang ruta at sabay nang umalis. At habang nagmamaneho ito ay may 200 ang sa kanya ay nagpalito kung saan siya dadaan at dito nakita niya ang Bear Mountain Road. Kaya naman na-curious ito at dito dumaan. At nang nagsimula na siyang magmaneho ay napatingin ito sa salamin ngunit hindi niya namalayan ang isang sasakyan na nakaharang sa kanya kaya naman dito siya bumangga. At dito nakilala niya si Scott, Carly, Evan, Francine at Jessie. At dahil sa binangga ni Chris ang kanilang sasakyan ay nagalit ang mga ito kay Chris. At pinaliwanag ng mga ito na nabutas ang kanilang gulong dahil sa isang barbed wire na nakaharang sa daan. Kaya naman umalis ang apat upang humingi ng tulong habang naiwan naman sila Evan at Francine kung saan mabilis na nagkasundo sina Chris at Scott at dito nakakita sila ng isang patay na hayop na nakakalat sa kalsada. Sa kabilang eksena naman ay gagamitin ni Francine ang microphone ni Evan at dito na nagkantahan ang dalawa. At makikita naman na habang nag-uusap sina Scott at Carly para sa kanilang future ay nakakita ito ng isang apoy kaya naman pinuntahan nila ito sa pag-aakalang may mga tao dito. Habang naghahanap naman ng makakain si Evan ay nakarinig ito ng ingay sa mga kakahuyan kaya naman agaran niya itong pinuntahan. Kaya naman nagtaka si Francine kung saan nagpunta si Evan kaya naman hinanap niya ito at dito nakakita siya ng isang putol na tainga kaya naman natakot ito hanggang sa may umatake sa kanyang isang malaking tao. Habang nakakita naman ng bahay sina Chris at sinubukan nilang kumatok sa bahay ngunit tila walang tao sa loob nito. Kaya naman pumasok ang mga ito at hinalughog ang buong bahay upang makakita ng mga tools sa kanilang nasirang sasakyan. At dito nakakita ang apat ng mga nakakadiring preserba sa loob ng bahay habang si Chris naman ay nakadiscover ng isang kalderong kumukulo at nakita nito ang nakakadiring nakaluto rito. Kaya naman lalo pang nagsaliksik ang apat hanggang sa magulat ang mga ito nang makakita sila ng mga parte ng katawan ng tao at dito na sila nagpanik kung ano ang kanilang gagawin. At nang sinubukan na nilang makalabas ng bahay ay may biglang dumating na sasakyan kaya naman agarang nagtago ang mga ito. At nang pagpasok ng may-ari ng bahay ay dito nakita nila ang wala ng buhay na si Francine habang tumutulo ang dugo nito papunta kay Chris habang si Jessie naman ay takot at nandidiri. At dito nasaksihan ng mga ito ang karumal-dumal na ginawa sa kanilang kaibigan kaya naman sobrang nandiri ang mga ito. Hanggang sa makita nila na nakatulog ang ugok at dahan-dahan ang mga ito na lumabas sa bahay ngunit muntikan pang magising ang ugok ng matapakan ni Carly ang isang basket. At habang binubuksan nila ang pinto ay isa-isa na silang lumabas ng bahay habang hinawakan naman ni Chris ang spring ng pinto upang hindi ito makagawa ng ingay. Ngunit sa kasamaang palad ng muling tingnan ni Chris ang ugok ay nakatitig na pala ito sa kanya kaya naman agara na itong tumakbo. At dahil sa nakita nilang karumal-dumal sa kanilang kaibigan ay nabalisa si Carly ngunit sinubukan naman siya pakalmayan ni Scott. At dito nakakita ang mga ito ng mga abandonadong mga sasakyan hanggang sa makarinig si Chris ng isang papalapit na sasakyan kaya naman agarang nagtago ang mga ito. At dito nakita nila ang tatlong ugok na sina One Eye, Three Finger at Sotot na pinaghahanap sina Chris at dito binalak ni Chris na kuhain ang sasakyan ng tatlo upang makatakas ngunit kailangan isa sa kanila ang bumaling sa atensyon sa tatlong ugok. Kaya naman sinimulan na ni Chris ang pagpapansin sa tatlo upang magawa ng kanyang mga kasamahan na nakawin ang sasakyan ng mga ugok. Ngunit habang tumatakbo si Chris ay binaril siya ni Sotot sa binti. Kaya naman sinubukan ding magpapansin ni Scott sa mga ito habang tinutulungan naman nila Jessie at Carly si Chris. At dahil sa nabaling ang atensyon ng tatlong ugok kay Scott ay nagawang mapuntahan nila Jessie ang sasakyan ngunit nagulat sila nang makita nila ang wala na ring buhay na kaibigan nila na si Evan. Kaya naman agara na silang sumakay sa sasakyan papaalis. Habang tumatakbo naman si Scott sa gitna ng kakahuyan at nang makita nila Chris si Scott ay hinintay nila ito. Ngunit ilang saglit lang ay bigla itong huminto at dito nakita ng tatlo na pinana pala siya ng mga ito na agaran niyang kinamatay. Hanggang sa may tumamang pana rin malapit kina Chris kaya naman wala na silang nagawa at agaran na itong umalis habang makikita naman na nilapitan na ng tatlo ang bangkay ni Scott at dinala papauwi. Habang hindi naman matanggap ni Carly ang pagkawala ng kanyang boyfriend at ilang oras ang nakakalipas ay bigla namang lumubog ang gulong ng kanilang sinasakyan dahilan upang ma-stalk ang mga ito.
At upang hindi sila maabutan ng tatlong ugok ay inabandona nila ito habang umiiyak pa rin si Carly dahil namimiss na nito ang boyfriend. At habang naglalakad sina Jessie ay muntikan namang mahagip si Chris ng isang bitag na para sa oso, at dahil sa pagod na ang mga ito ay nagpahinga muna ito ng ilang saglit at dito nakakita sila ng isang abandonadong tower. Kaya naman pinagmasdan muna nila ang naturang tower at dito umakyat ang mga ito upang hindi makita nila Three Finger. At nang magawa na nilang makaakyat ay tiningnan nila ang nasa ibaba ng tower upang makakita ng malapit na kalsada upang makatakas. At habang tinitingnan nila ang loob ng tower ay nakakita sila ng isang radio kaya naman agaran na nila itong pinaandar at tumawag upang humingi ng tulong. Kinagabihan habang binabantayan ni Chris ang paligid ay nakakita ito ng mga sulo papalapit sa kanila. Kaya naman agarang pinatay nila ang nakailaw sa loob ng tower at habang naghahanap ang tatlong ugok ay bigla namang tumunog ang radio dahilan upang malaman ang kinaroroonan nila Chris ng tatlong ugok. At nang may sumagat na sa radio ay tinanong ng mga ito ang lokasyon nila Carly ngunit hindi naman nila alam ang lokasyon ng kanilang napuntahan. Hanggang sa sinimulan na nga ng tatlong ugok na umakyat habang tinakpan nila Chris ang pintuan upang hindi makapasok ang tatlo. Ngunit nagawa ng mga ito na may pasok ang kanilang kamay sa loob ng tower kaya naman agaran itong hinampis ni Chris. Ngunit ilang saglit lang ay nakaamoy ang mga ito ng usok at dito nalaman nila na sinusunog ng tatlong ugok ang tower na kinaroroonan nila. At nang susubukan na ni Carly tumalon ay pinigilan siya ni Jessie ngunit sinabi ni Carly sa mga ito na mas gugustuhin pa niyang mamatay sa pagkakahulog kaysa masunog ng buhay. Kaya naman na-realize rin ng mga ito na tumalon na lang dahil may pag-asa pa silang mabuhay kaysa sa masunog ng buhay. Kaya naman sinimulan na ng mga ito na tumalon at matagumpay naman sila nahulog sa mga sanga ng kahoy ngunit patuloy pa rin silang hinahanap ng tatlong ugok. Kaya naman naglakad sila Chris, Carly at Jessie sa mga sanga ng puno habang umakyat naman si Three Finger sa puno upang hanapin ang mga ito. Habang napahiwalay naman si Carly kina Chris at Jessie at habang ito ay umiiyak sa sobrang takot ay nagtago ito sa likod ng puno ngunit bigla siyang inatake ni Three Finger ng palakol sa mukha na agaran naman itong ikinamatay. At dahil sa nakita nila Jessie ay sobra pang natakot ang mga ito at dahan-daang nagtago sa mga sanga ng puno. Habang tinatawanan naman sila ng tatlong ugok dahil may pang-ulam na naman ang mga ito. Hanggang sa nakaisip naman ng plano si Chris at ginamit nito ang isang sanga pang atake kay Three Finger. Habang inaaliw naman ni Jessie si Three Finger at makikita na tila gusto pang makipag-lips to lips ni Three Finger kay Jessie. Ngunit ilang saglit lang ay may isang sanga ang humampa sa kanya dahilan upang mahulog ito. Kaya naman nagawa ng mga ito na makatakas at napunta sa waterfalls at dito sila nagkwentuhan patungkol sa kanilang mga buhay hanggang sa makatulog ang mga ito. At dahil sa sinapit ng mga ito ay napaginipan ni Jessie na inatake sila ng mga ugok at agarang nagising sa masamang panaginip. At makita nila na maliwanag na ang kapaligiran ay nagsimula na muli silang tumakas. At lumipas ang ilang minutong paglalakad ay nabuhayan ang mga ito ng pag-asa nang makakita sila ng isang kalsada. At habang nag-uusap ang mga ito ay may isang palakol naman ang muntik ng tumama kay Chris at dito nalaman nila na pinapaligiran na sila ng tatlong ugok. At dito nalaban ang dalawa at dahil sa mga sugat ni Chris ay natulak siya ng mga ito pa ibaba habang kinuha naman ng mga ugok si Jessie. Habang may isang pulis naman ang napadaan sa kalsada kung nasaan si Chris at dito pinaliwanag ni Chris ang mga nangyayari at humihingi ito ng tulong. Ngunit hindi naniniwala ang pulis sa pinagsasabi ni Chris kaya naman ilang saglit lang ay may tumamang pana sa isang bahagi ng mata ng pulis at agarang namatay. Kaya naman agarang nagtago sa ilalim ng sasakyan si Chris at pinagmamasdan nito ang ugok na pumana sa pulis. At nang pinaandar na ng ugok ang sasakyan ay kumapit rito si Chris at nang makarating na ang bagong sasakyan ng mga ugok ay makikita na pinagmamasdan ni One Eye si Jessie habang takot na takot ito at umiiyak. At nang sisimulan na ni One Eye ang pagpapakyut kay Jessie ay may biglang nasunog sa pintuan nito kaya naman tiningnan ito ni One Eye. Ngunit ilang saglit lang ay may bumangga sa kanya ng isang sasakyan at tumalsik at hinagisan naman ni Chris ng isang malaitab si One Eye dahilan upang masunog ang bahagi ng bahay nito. At sabay sinaksak ni Chris si One Eye at nang makita na ni Chris na nanghihina na si One Eye ay pinakawalan na niya si Jessie. Ngunit biglang dumating si Sotot at binalibag nito si Chris ng paulit-ulit at nang makita ni Sotot na nanghihina na si Chris ay sinakal pa niya ito dahilan upang lalo pang manghina si Chris. Ngunit nakakuha naman ng pana si Jessie at agarang pinatamaan nito si Sotot. Nang akala nila naligtas na sila ay dumating naman si Three Finger at dito muli silang inatake at pinaghahampas ng kahoy si Chris. Kaya naman nakahanap rin ng kahoy si Jessie at hinampas nito sa ulo si Three Finger ngunit tila hindi ito gaano nasaktan kaya sinipa si Jessie sa bintana. At nang makahanap ng pagkakataon si Chris ay sinakal niya ito at dito na tinuluyan ni Jessie ang mga kaugukan nito. Ngunit nang makita nila Jessie at Chris na buhay pa ang mga ito ay binuhusan nila ng gasolina ang buong bahay dahilan upang sumabog ang buong bahay ng mga ugok. At nang magawa na nilang makatakas ay pumunta sila sa isang gas station upang tanggalin ang mapa na nagtuturo sa lugar kung nasaan ang mga ugok.
At dito na nagtatapos ang ating movie recap at nagsimula ang pelikula sa kalsada ng West Virginia kung saan napadaan dito si Kimberly at habang ito ay nagmamaneho ay kausap nito ang kanyang manager sa kanyang cellphone hanggang sa biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Kaya naman nang tiningnan nito ang kanyang cellphone ay napag-alaman nito na walang signal sa lugar. Ngunit ilang saglit lang ay may nabangga itong isang lalaki kaya naman ito ay labis na natakot dahil sa nakabangga ito. Hanggang sa nilapitan ito ni Kimberly upang tulungan ngunit nang nakita niya ang lalaki ay napakapogi nito. Ngunit ilang saglit lang ay hinalikan niya si Kimberly ngunit pati buong bibig nito ay sinipsip. Dahilan upang ma-turn off si Kimberly at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan ngunit ng pagtalikod nito ay bigla siyang hinaranggan ng papa ng lalaki at dito na ini-slice bread si Kimberly. Lumipat ang eksena sa retiradong colonel na si Del at buo nitong staff upang mag-shooting sa gagawin nilang survival show na tinatawag na Apocalypse. At dito pinakilala na nito ang mga kalahok sa show at isa sa contestant ay si Kimberly na nauna nang na-eliminated at sumunod namang ipinakilala sina Jonesy, isang kulukoy na skateboarder at Elena na masarap bembangin, at Nina isang magpipinte ng di malaman na imahe at Jake isang football player at ang huli ay si Amber na isang army trainee. At nang mapakilala na nito ang buong kalahok ay ipinaliwanag na ni Michael at Del ang mga rules sa naturang show. At dahil sa hindi pa nila matawagan si Kimberly kung nasaan na ito ay nag-iisip ang buong staff nito kung sino ang papalit kay Kimberly. Hanggang sa naisip nilang isali si Mara na isang producer ng show na girlfriend naman ng direktor na si Michael. At dahil sa wala na itong pagpipilian ay napapayag na lang ito para sa kanyang boyfriend. At dito na inupisahan ng show kung saan pinabunot sila ng mga numero upang malaman kung sino ang magiging partner nila. At dito pinakita ni Del ang isang alarm na nakalagay sa buong palibot ng playing area kung saan dapat nila makuha ang naka-insert dito na card na hindi tumutunog ang alarm. At nang matapos na ang shooting ay pinuri ni Michael si Del dahil sa galing nitong mag-host sa kanyang show. At dito pinakolekta na niya ang mga cellphone ng players kaya naman nag-umpisa na ang mga ito na hanapin ang naturang alarm upang sila ay makasurvive sa laro. Habang walang tao sa RV ng mga ito ay makikita ang mga kamera na nakalagay sa bawat sulok ng kagubatan hanggang sa nakita sa video ang isang umiihi na staff na inaatake ni Three Finger. Habang naglalakad sina Mara at Nina ay nag-uusap ang dalawa patungkol sa kanilang buhay hanggang sa tinanong ni Nina kay Mara kung bakit siya sumali sa show. Kaya naman sinabi lang nito na siya ang pumalit kay Kimberly dahil ito ay hindi pa dumadating at sinabihan niya rin ito na ito ang first show ng kanyang boyfriend kaya naman gusto niyang ipakita ang suporta niya rito. At dahil sa mukhang better si Nina ay hindi na ito uminik. Lumipat ang eksena kay Del na nilalagyan na ng card ang bawat alarm na para sa mga manlalaro at nang ito ay papaalis na ay nagtaka na lang ito na makita niya na pina na ang gulong ng kanyang big bike. Hanggang sa nakarinig ito ng ingay sa isang parte na agad niyang pinuntahan at dito nakita niya na may nagwasak sa kanyang sinet up na alarm. Kaya naman dito na siya pinagpapana ng mga pogi at sabay nagtago sa mga naglalakihang puno. Hanggang sa may isang palakol ang muntik nang tumama sa kanya at dito nakita niya ang opa na si Three Finger. Kaya naman nang makita ito ni Del ay agad niya itong inasinta ngunit nang tumarak ang kutsilyo nito kay Three Finger ay hindi ito nasaktan. Kaya naman labis ang pagtataka ni Del sa kanya hanggang sa sinuntok na lang siya ng isa pang ugok dahilan upang mawalan ito ng malay. Habang nakakita naman si Amber ng isang putol na panakaya naman ginawa niya itong sibat na labis naman ikinamangan ni Jonesy. Lumipat naman ang eksena kina Jake at Elena kung saan kinuhanan ito ni Michael upang ailahad ni Jake ang buhay nito kung bakit niya gustong sumali sa show. Ngunit tila inaakit ito ni Elena at mapag-aalaman na iba palang show ang gustong ipagawa ni Michael sa kanila kaya tumanggi si Jake dahilan upang madesmaya ang dalawa. Balik ang eksena kina Nina at Mara kung saan naapakan nito ang alarm dahilan upang tumunog na ito at kailangan na nilang kunin ang card upang tumigil ito sa pagtunog. Kaya naman agad na nilang binasa ang kanilang unang task kaya naman agad na silang nagmadali upang tapusin ang task. Hanggang sa mapunta ito sa isang ilog at dito nakita nila ang kanilang task kaya naman agad na itong pinuntahan ni Mara upang kunin. At habang kinukuha niya ito ay nahulog ito sa ilog dahilan upang maanod ito at bago pa man matapos ang segundo na hinihingi ng kanilang task ay sinalpak na ni Mara ang card na nakuha nila dahilan upang makasurvive ang mga ito. At nang nasa lawan na sina Jake ay dito muling inakit ni Elena si Jake habang kinukuhanan naman ito ni Michael. At dahil sa isang gentleman si Jake ay hindi ito pumayag sa gusto nilang ipagawa sa kanila ni Michael dahil sa kadahilan ng mayroon siyang mga batang pamangkin na manunood ng kanilang show. At dahil sa pagkainis ni Jake sa dalawa ay sabay na itong umalis habang naiwan naman sina Michael at Elena. At dahil sa nangangati na si Elena ay inakit naman nito si Michael dahilan upang magustuhan naman ng ugok at dito na may microphone ni Elena ang kanyang tag-uro. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakita sila ni Mara at Nina habang sinusubo ni Elena ang tag-uro ni Michael dahilan upang mapaiyak na lang si Mara. At upang mapalakas ni Nina ang loob ng kanyang partner sa laro ay kweninto ni Nina kay Mara na ang mga ganong lalaki ay hindi na dapat iniiyakan dahil nalaman niya din na may relasyon rin pala ang boyfriend sa kanyang matalik na kaibigan.
At bukod pa doon ay ginamit pa ang kanyang credit card ng mga ito dahilan upang magkaroon siya ng malaking utang dahilan upang sumali siya sa game show na ito upang manalo at mabayaran na ang kanyang pagkakautang. Habang kinukulit ni Jonesy si Amber ay nakaamoy ang mga ito ng barbecue dahilan upang hanapin nila ito. Kaya naman ilang saglit lang ay nahanap na nila ito at dahil sa nagugutom na si Jonesy ay labis ang tuwa nito. Ngunit pinaalahanan siya ni Amber na marahil ito ay isang bitag upang matalo silang dalawa ngunit sinabihan siya ni Jonesy na marahil ito ay gawa lang ng show upang i-script na kaya nilang mabuhay sa kagubatan. Kaya naman napapayag na rin ito si Amber at dinala na nila ang Barber Kay papunta sa kanilang RV. Lumipat naman ang eksena kay Del na nagising na lang ito sa isang abandonadong bahay at dito nakita niya ang kanilang kasamahan na crew na wala ng buhay. Hanggang sa bumulaga na lang sa kanya si Three Finger at dito na siya nito pinaglaruan ng ugok. Habang naglalakad sina Mara at Nina ay nakakita sila ng isang bahay kaya naman agad silang pumunta dito upang makahiram ng telepono. Ngunit tila walang tao sa lugar kaya naman pinagmasdan muna nila ang buong bahay hanggang sa makita nila ang mga nakadikit na larawan ng isang pamilya sa salamin. At lalo pa silang namangha nang makita nila ang kagwapuhan ng mga ito sa larawan. Hanggang sa nakarinig sila ng babae na umiiyak sa sakit dahilan upang tingnan nila ito ngunit na makita nila ito ay napag-alaman nila na mangganganak na pala ang babaeng cannibal kaya naman agad silang nagtago. At mas lalo pa ang dalawa na natakot nang makita nila ang sanggol na may kakaibang mukha ngunit nakita sila ng isa sa mga ito dahilan upang agad nilang hinarangan ang pinto. Kaya naman agad silang naghanap ng matatakasan ngunit tila nakasarado ang lahat ng bintana sa kwarto. Hanggang sa wala na silang pagpipilian at pinilit na lang nila na dumaan sa palikuran ng mga ugok habang nandidiri ang mga ito. At bago pa may makapasok ang babae sa kwarto ay nadatnan na lang niya na nakatakas na sina Nina at Mara. At nang magawa ng makalabas ng dalawa sa nakakadiring palikuran ng mga ugok ay agad na silang nagmadaling tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad habang tumatakbo si Mara ay tinamaan siya ng palakaw sa ulo dahilan upang agad itong namatay. At dahil sa nalaman na ng mga ito na may naligaw na naman sa kanilang teritoryo ay hinanap sila ni Papa P. Habang makikita naman si Nina na pilit na itinatago ang sarili sa isang bato upang hindi siya makita nito. Hanggang sa may isang sasakyan ang dumating at dala nito ang katawan ni Mara na wala ng buhay. Habang makikita naman na ginagawang chewing gum ng isa sa mga ito ang daliri ni Mara at sabay nitong itinapon ang daliri nito malapit sa pinagtataguan ni Nina dahilan upang mabigla ito sa kanyang nakita. At nang matapos ng magparaos ni na Michael at Elena ay may isang lalaki ang nakatingin sa sexing katawan ni Elena habang ito ay naglululo at mas lalo pa niyang pinaspasan nang makita niyang humiga pa ito sa lupa dahilan upang tumirek ang mga mata nito. Ngunit natigilan na lang ito nang dumating ang nobya nito dahilan upang siya ay pagsasampalin nito. At dahil sa ingay ay napatayo na lang si Elena hanggang sa makita niya si Kirei na papasugod sa kanya at dito na siya nito brutal na pinatay dahil sa selos. At natigilan na lang ito nang inawat siya ni Budoy at upang hindi sumakit ang puso nito ay hinalikan na lang siya ng kanyang nobya. At nang makabalik na sila papapidala ang katawan ni Mara ay makikita na si Three Finger pala ang kanilang tagaluto. Kaya naman nang makita ni Del si Mara ay tinatawag niya ito sa pag-aakalang buhay pa ito. Ngunit nang tila siya na ang isusunod na kukuhanan ng karne ni Three Finger ay sinuntok ni Del ang rambutin ni Three Finger dahilan upang mapahiga ito sa sakit. Kaya naman nagawa ni Del na makatas at nilabanan nito si Three Finger at dahil isang ex-military si Del ay madali lang niyang naiilagan ang bawat atake ni Three Finger hanggang sa maagaw nito ang baril ng ugok at sabay na niya itong binaril. At nang makarating na rin sa kanilang RV si Michael ay tinatawag nito ang kanyang kasamahan na crew ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman tiningnan na lang nito ang mga camera na nakakabit sa mga player hanggang sa nakita niyang biglang nag-glitch ang camera ni Nina dahilan upang ayusin niya ito. Ngunit mapag-aalaman na kinuha pala ni Papa P ang camera ni Nina dahilan upang makita sa monitor na papalapit na ito sa kanilang RV. At nang umandar na ang sasakyan nila ay labis na nagtaka si Michael dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang ginagawa ay nagtaka na lang ito nang makita niya na iba na pala ang nagmamaneho na kanilang sinasakyan. Kaya naman dito na siya inatake ni Papa P at sinakal niya ito. Habang makikita naman sina Jake, Jonesy at Amber na kinakain ang nakuha nilang barbecue habang ibinabahagi nilang tatlo ang gagawin nila sa pera kung sila ay mananalo. Hanggang sa dumating si Nina na pagod kaya tinanong nila ito kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya naman dito na niya sinabi na may mga gwapong mga nilalang ang pumapatay kaya naman dapat na nilang makaalis sa lugar. At dahil isa ring sinto-sinto si Jonesy ay inakala nito na ito ay isang bahagi pa rin ng laro upang ito ay maging makatotohanan. Kaya naman labis na nena si Nina kay Jonesy hanggang sa makita nila ang tato ni Kimberly sa kinakain nilang barbecue. At nang makita ito ni Jonesy ay napasukan na lang ito at sabay na ang mga ito na umalis. At nang makakita pa ng isang bahay si Del ay agad niya itong pinuntahan hanggang sa makita niya ang isang matandang lalaki upang bigyan siya ng gamot para sa kanyang mga sugat. Kaya naman tinanong nito ang matanda kung may alam ba ito patungkol sa mga ugok na pumapatay ng mga tao. At dito na ikweninto ng matanda na kaya nagkaganon ang kanilang mga mukha dahil sa isang chemical na tumama sa kanilang lugar.
Dahilan upang ang ibang tao na naninirahan sa lugar ay nag-alisan na habang may isang pamilya ang piniling magpaiwan sa lugar hanggang sa magkaanak na ang mga ito at nagkaroon pa ng ilan pang mga apo. Ngunit ilang saglit lang ay biglang inatake si Del ng matanda at dito sinabihan siya nito na anak niya ang isa sa mga ito at dito mapag-aalaman na sila pala ang pamilya na nagpaiwan sa lugar. Kaya naman dito na nilagyan ni Del ng dinamita ang matanda at sabay na itong tumakas bago pa man ito makakuha ng baril at sabay na itong sumabog. At habang tumatakbo sa kagubatan sina Jake ay nakarinig ang mga ito ng nagtatahulang mga ugok. Kaya naman nang makita nila ito ay inakala nila na pinatulan ni Elena si Inigo kaya naman pinigilan ito ni Jake habang nagbabarakohan. Ngunit nang malapitan nila ito ay mapag-aalaman na isa din pala itong ugok na sinuot lang ang mga damit ni Elena dahilan upang matakot si Nina at napatakbo. At dahil sa pag-istorbo ng mga ito ay nagalit ang mga ugok at agarang inatake sina Jake na nauwi sa ilang minutong labanan. At habang tumatakbo si Nina ay nahulog naman ito sa isang patibong na ginawa ng mga ugok kaya naman nagsusumigaw ito at nanghihingi ng tulong. At nang magawa ng makatakas ng apat ay naghiwalay ang mga ito upang hanapin si Nina. Habang makikita naman na dumating na si Papa P dala ang kanyang Ferrari upang huntingin sina Jake. Balik ang eksena kay Jake ay sa wakas ay nahanap na niya rin si Nina kaya naman agad na niya itong tinulungan makaalis ngunit biglang na-dislocate ang braso ni Jake dahilan upang magkaroon ito ng injury sa braso. At nang marinig na nila ang isang sasakyan ay agad na silang tumakbo papunta sa isang falls hanggang sa maabutan sila ni Maris at agarang binaril. Kaya naman nang dahil wala na silang pagpipilian ay nagdesisyon na sina Jake at Nina na tumalon upang hindi mahuli ng mga ugok. Habang makikita naman si Del na inihahanda ang kanyang gagamitin upang tapusin sina Papa P at buo nitong pamilyang ugok. Lumipat ang eksena kina Jonesy at Amber habang nag-uusap ang mga ito kung ano ang dapat nilang gawin ay bigla silang pinan na ni Papa P kaya naman agaran na silang tumakbo papalayo. Ngunit sa kasamaang palad ay naapakan ni Jonesy ang isang bitag dahilan upang ito ay sumabit papatiwari. At dahil sa kagustuhang iligtas ni Amber si Jonesy ay pinilit nitong tinatanggal ang nakatali sa isang puno hanggang sa naapakan niya rin ang isang bitag dahilan upang maabutan sila ni Papa P at Inigo at agaran na nilang pinan na sina Jonesy at Amber. Habang makikita naman sina Nina at Jake na napunta sa isang abandonadong factory kung saan nagmula ang chemical. At nang makapasok na ang dalawa sa loob ay naghanap ang mga ito ng radyo upang makahingi ng tulong. Hanggang sa nakakita si Nina ng isang mag-ina na kalansay na animoy nagtatago upang hindi makita ng mga ugok hanggang sa ito ay namatay hanggang sa muli na namang dumating ang isang sasakyan kaya naman agara na silang nagtago. Hanggang sa napunta ang dalawa sa mga abandonadong sasakyan kabilang na ang kanilang RV na kinuha ng mga ugok at ilan pang mga sasakyan na nauna ng nabiktima ng mga ugok. At ilang saglit lang ay narinig nila si Michael na nagsusumigaw kaya naman agara na silang bumaba upang hanapin ito. At nang makapasok si Jake sa kanilang RV ay nakita niya sa video si Michael na nagsusumigaw at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Habang wala namang kaalam-alam si Nina na nasa likod na niya pala si Papa P dahilan upang takpan ang bibig nito. Kaya naman nang makita na ni Jake ang karumal-dumal na ginawa ng mga ugok kay Michael ay napag-alaman nito na isa lang pala yung trap ngunit pagtingin niya sa likod ay naroon na pala si Papa P at agad siya nitong pinatalsik at itinali. Hanggang sa nagising na lang si Nina kung saan nakita nito na niluluto na ni Mama P si Michael kaya naman lalo pa itong natakot. At nang matapos ng maluto ang pinakbet ay nakuha pang magdasal ng mga ugok sa kabila ng kaugukan nilang pinaggagawa. At upang makatakas na sina Jake ay pilit itong nagmamakaawa kay Papa P ngunit pinagtawanan lang sila ng mga ito. Habang palihim naman na hinahanap ni Del sina Jake at Nina ay aksidente naman nitong natap-offan ang isang cellphone dahilan upang tumunog ito at marinig ng pamilyang ugok. Kaya naman agad itong hinanap ni Papa P at nila Inigo upang malaman kung sino ang nagpatunog. Hanggang sa nakagawa ng paraan si Del at sinugitan nito ang sarili upang mag-iwan ng mga bakas at sundan ng mga ugok. At nang masundan na ng dalawa ang bakas ng dugo ay agaran ng pina na ni Del si Inigo at agarang sumabog dahil sa dinamit ang inilagay ni Del sa pana. At nang magliwanag ay pilit na ginigising ni Jake si Nina upang alisin ang nakataling bad wire sa dalawang kamay nito. At dahil sa pagkakahigpit ng pagkakatali ng mga ugok ay hindi niya ito magawa hanggang sa dumating si Del upang sila ay palayain. At nang magawa ng palayain ni Del sina Jake ay pina na naman siya ni Papa P at Mama P dahilan upang ito ay manghina at agarang namatay dahil sa dugo nitong nawala. At nang malaman ni Papa P na wala na si Inigo at Maris ay labis itong nagalit at hinanap sina Jake. Kaya naman nang makalabas na si Nina sa factory ay hindi ito mapakali dahil sa takot na naranasan sa pamilya. Habang si Jake naman ay nakita nila Papa P at agarang pinagsusuntok at tinulak sa isang gilingan upang makaganti. Habang itinutulak ni Papa P si Jake upang gawing giniling ay biglang bumalik sa Nina upang iligtas si Jake at sabay kinagat nito si Papa P sa leeg dahilan upang ito ay masaktan. Kaya naman agara na ring inatake ni Jake ang ugok at itinulak sa gilingan dahilan upang mahiling ang kamay nito na agara namang tinulungan ni Mama P. At bago pa man mapatay ni Mama P si Jake ay may isang kahoy ang napunta sa kanila dahilan upang maitulak ang mag-asawang ugok sa gilingan at naging adobo.
Kaya naman labis ang tuwa nila Jake at Nina dahil nagawa nilang mapatay ang isang pamilyang ugok at agaran na ang mga itong umalis gamit ang sasakyan ni Kimberly. Habang sa di kalayuan ay makikita si Three Finger na pinapadidi ang sanggol na mukhang utot gamit ang daliri ng tao.